Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,456 hanggang 3,460 na po. Nang umalis si Xiaofu na galit, naging pangit ang ekspresyon ni Liu Fang, dahil alam niya kung anong uri ng tao si Xiaofu. Ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na ibaling ang kanyang mukha sa kinahuhumalingan ni Xiaofu ay dahil din sa pagkakakilanlan ni Xiaofu. Ang pamilya ni Xiao ay napaka-impluwensya sa Tungyang County, at si Xiaofu ay isang kilalang tao na dapat magulat sa iba. Hanggat siya ay nagalit, hindi siya darating sa isang magandang wakas. Masasabing si Xiaofu ang nagbigay ng buong laro sa asensya ng 4 na salitang ito. Mas mabuting magmadali kang umuwi, at mas mabuting umalis ka sa Tungyang County. Kung hindi, hahanapin ka ni Xiaofu, sabi ni Liu Fang kay Mo Yang. Ngayon ay wala ng paraan para kay Mo Yang. Bagamat hindi siya taga Tungyang County, maaari siyang umalis at bumalik sa Yuncheng na parang walang nangyari. Bukod dito, si Xiaofu ay talagang walang lakas ng loob na pumunta sa Yuncheng para sa paghihiganti. Ngunit hindi basta-basta may iwan ni Mo Yang si Liu Fang, at alam niyang tiyak na ipapahiya ng taong ito si Liu Fang. Sa harap ng taong ito, ngunit ang kanyang magiging babae, paano siya makikita ni Mo Yang na nahulog sa mga kamay ni Xiaofu? Don't worry, kahit na mahanap niya ako, hindi ako natatakot sa kanya. Nakangiting sabi ni Mo Yang. Hindi talaga maintindihan ni Liu Fang kung bakit natatawa pa rin si Mo Yang sa ganoong sitwasyon. Hindi niya ba talaga alam kung anong klaseng tao si Xiaofu? Hindi ba kayo mga taga roon? Kung hindi, paanong hindi ninyo kilala si Xiaofu? Tanong ni Liu Fang na nagtataka. Kung lokal sila, dapat narinig nila ang Xiaofu. Kung tutuusin, sikat na sikat ang Xiaofu sa county ng Tungyang. Pero kung hindi sila lokal, paano nila dadalhin ang kanilang nakababatang kapatid sa cram school? Kaya para kay Liu Fang, ito ay isang napakasalungat na problema. Actually, hindi ako lokal. Sabi ni Mo Yang. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na ilabas ang kanyang hinlalaki. Si Mo Yang ay hindi patuloy na gumagawa ng kasinungalingan. Ito ay isang napakagandang sitwasyon, dahil ang isang kasinungalingan ay nangangailangan ng higit pang mga kasinungalingan upang suportahan, at kadalasan ang mga kasinungalingan ay babagsak sa huli. Kaya ito ang pinakamagandang oras para aminin ni Mo Yang ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito. Liu Fang Leng para sa isang habang, din tamad na magtanong kung bakit Aaron sa Tungyang County Cram Paaralan, sinabi, pagkatapos magmadali kang umalis dito, hanggat umalis ka sa Tungyang County, ikaw ay ligtas. Ligtas ako, at ikaw. Hindi ka pakakawalan ni Xiaofu, hindi ba? Sabi ni Mo Yang. Ang pamilya ni Liu Fang ay talagang mahusay sa Tungyang County. Ang kanyang lolo ay ang punong guro at ang kanyang ama ay ang direktor. Ang background ng kanyang relasyon ay napaka-unusual. Ngunit kahit na ganoon, makikita pa rin ni Mo Yang na si Liu Fang ay natatakot kay Xiaofu, na nagpapakita na si Xiaofu ay may kaunting kakayahan, na ginagawang mas imposible para kay Mo Yang na umalis. Hindi niya hahayaang saktan ni Xiaofu si Liu Fang. Walang sinabi si Liu Fang. Simula nang habulin siya ni Xiaofu, sinabi niya sa kanyang lolo at ama ang tungkol dito, ngunit kitang-kita ang ugali ng dalawang matanda. Sinubukan ni Liu Fang na huwag masaktan si Xiaofu, dahil hindi maisip ang problemang may dudulot niya sa pamilya Liu, kaya naaalala lang ito ni Liu Fang at subukang huwag inisin si Xiaofu. Ngunit alam ni Liu Fang na sa kalaunan ay mawawalan ng pasensya si Xiaofu.
Sa oras na iyon, maaaring isakripisyo niya ang kanyang sarili o ang pamilya Liu. Para kay Liu Fang, ito ay isang resulta na walang anumang pagpipilian. Nang makitang napahiya si Liu Fang, nagpatuloy si Mo Yang, mananatili ako rito at tutulungan kang lutesin ang problema ni Xiao Fu. Hindi mo gustong mapahamak ng mga ganoong tao. Mapait na ngumiti si Liu Fang at umiling. Sino si Xiao Fu? Isa itong lokal na bully sa Tungyang County. Pamilya Xiao ay may kakayahang takpan ang kalangitan. Hindi mo alam kung gaano kahusay si Xiao Fu. I advise you to leave as soon as possible. Hindi ka pwedeng maging kalaban niya. Sabi ni Liu Fang. Ngumiti si Mo Yang. Hindi niya akalain na minamaliit siya ni Liu Fang. Sa kabaligtaran, ang relasyon ni Liu Fang ay nagpapainit sa kanya. Kung kaya kong lutesin ang problemang ito, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Sabi ni Mo Yang. Bagamat sa kaalaman ni Liu Fang, si Mo Yang ay ganap na imposibleng lutesin ang problemang ito, siya ay interesado pa rin sa kung anong uri ng mga kinakailangan ang ibibigay ni Mo Yang at nagtanong, ano ang problema? Samahan mo akong kumain, isang simpleng hapunan. Dahil doon, hindi na nanatili si Mo Yang sa iisang lugar at naghintay ng sagot. Hindi niya alam kung natatakot ba siyang ma-reject o sadyang magpanggap na hindi mahuhulaan, kaya tumalikod siya at umalis. Sinundan ni Han Sanchen si Mo Yang at sinabi sa mahinang boses, Mo Yang, magaling ka dito. Hindi mo siya binibigyan ng pagkakataong tumanggi, at iniiwan mo ang sarili mo ng magandang likod. Hayaang hulaan ni Liu Fang, sa palagay ko siya matutulog ka ngayong gabi kasama ka sa kanyang ulo. Nakangiting sinabi ni Mo Yang, Aaron, umiibig na ako sa loob ng maraming taon. Ang munting panlilinlang na ito ay wala. Kung may pagkakataon ka sa hinaharap, ipapakita ko sa iyo ang mas makapangyarihang paraan. Haha, Aaron matigas ng ngiti, sinabi, bigyan ka ng kulay, maaari mong buksan ang pagtitina workshop, gusto kong makita kung paano mo malutas ang pamilya Xiao, gusto mo bang magpadala ng mga tropa mula sa Yuncheng? Ngumiti si Mo Yang Shan at tumingin kay Aaron sa nakakapuri na paraan. Upang malutas ang pamilya Xiao, hindi inakala ni Mo Yang na malulutas niya ito sa simula. Naglakas loob siyang sabihin iyon kay Liu Fang dahil nasa paligid ang Aaron. Bukod dito, napaka-unrealistic na tumawag sa mga tao mula sa Yuncheng. Hindi mahalaga na si Mo Yang ay walang background sa Tungyang County. Ang hirap magtapos ng big deal. Bukod dito, ito ang teritoryo ng pamilya Xiao. Natatakot ako na mas maraming tao ang maaaring lumitaw kaysa sa mga tinawag ni Mo Yang. There's no way to compare them. 3,000, alam kong hindi ka maninindigan. Sabi ni Mo Yang, mali. Matigas na sabi ni Aaron, sa simula pa lang, wala akong balak pangalagaan ang bagay na ito. Babae ang habol mo, hindi ako. Bakit ako magsisikap? Nang marinig ito ni Mo Yang, napilitan siyang lumaban kay Xiao Fu. Maganda ang kanyang personal na kakayahan. Kung may nahanap si Xiao Fu, gaano siya katagal makakapit kapag ang kanyang mga kamao ay mahirap labanan gamit ang 4 na kamay. Ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na tulungan si Liu Fang na malutas ang problema ay ang Aaron ay naroroon, 3,000, kailangan mo akong tulungan dito, o ang pagyayabang ay mauwi sa pagmamayabang. Sabi ni Mo Yang. Ngumiti si Han Sanchen, na may bakas ng kahulugan sa kanyang mga mata, at sinabing, okay, hindi imposibleng tumulong ako, pero may kahilingan din ako. Ano ang mga kinakailangan? Mo Yang eyelid straight jump, parang may kutob na hindi simple ang kahilingan ni Aaron, simula ngayon, ano ang sasabihin ko, ano ang kailangan mong gawin, makinig ka sa akin ng buo, okay. Sabi ni Aaron. Naisip ni Mo Yang na ito ay isang bagay na mahirap, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang simpleng kahilingan at pumayag kaagad. Ang dahilan kung bakit walang pag-aalinlangan si Mo Yang ay naniwala siya sa Aaron. Dahil kinuha siya ni Aaron bilang kanyang kapatid, walang reserbasyon si Mo Yang. Sayang at hindi alam ni Mo Yang kung ano ang ipapagawa sa kanya ni Aaron. Kung hindi, pagsisisihan niya ito. Matapos ang kanyang muling pagsilang, ang Aaron ay nag-iisip tungkol sa isang bagay, iyon ay, kung ang mga tao sa kanyang paligid ay makakapag-practice at kung sila ay makakasama niya sa mundo ng Xuanyuan sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ng mga tao sa lupa ay ilang dekada lamang na nagmamadali, ngunit kung maaari silang magsanay at pumunta sa mundo ng Xuanyuan, maaari nilang pahabain ang kanilang buhay.
Kaya't nagsimulang pag-isipan ni Aaron ang bagay na ito. Ngunit ang mga ordinaryong tao ay nais na magsanay, pagkatapos ng lahat, ay hindi isang madaling bagay. Para sa kanila, ang proseso ay magiging napakahirap. Nangako ka sa akin yan, huwag mong kakalimutan. Sabi ni Aaron. Tinapik ni Mo Yang ang kanyang dibdib at tiniyak, huwag kang mag-alala, hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng aking Mo Yang. Hanggat ayaw mong gumawa ako ng anumang bagay na nakakapinsala, hinding-hindi ako sisimangot. Nakangiting tumango si Han Sanchen at tumigil sa pagsasalita. Saan tayo pupunta ngayon? Nagtatakang tanong ni Mo Yang. Pamilya Xiao. Aaron Wei. Nang marinig ang mga salita ng pamilya ni Xiao, natuwa si Mo Yang. Hindi niya napigilan ang paghaplos ng kanyang mga kamay at sinabing, masyadong yabang na ba ang direktang pumasok sa bahay ng lokal na ahas? Mayabang. Maging mayabang muna tayo. Aaron laughs. Bagamat si Mo Yang ay nasa Jiangho sa loob ng maraming taon, hindi pa siya nagkaroon ng ganoong kapana-panabik na karanasan. Dalawang tao, pumasok sa pamilya Xiao, ganoon talaga kabayanihan. Walang nakakakilala sa pamilya Xiao sa Tungyang County, kaya hindi mahirap alamin ang address ng pamilya Xiao. Hindi nagtagal, natukoy nila ang lokasyon ng pamilya Xiao. Mayroon lamang isang villa area sa Tungyang County, at ang villa area na ito ay binuo din ng pamilya Xiao. Sa simula, balak ng pamilya Xiao na magtayo ng isang villa para sa kanilang sariling pamilya, ngunit naisip nila na ito ay masyadong malamig, kaya gumawa sila ng isang villa area. Gayunpaman, sa kasalukuyan, walang ibang tao na nakatira sa villa area na ito, maging ang mga bumili ng villa para sa mukha ng pamilya Xiao. Napakasimple lang ng dahilan, walang gustong maging kapitbahay ang pamilya Xiao, dahil para silang bomba, walang nakakaalam kung kailan ito sisabog. At bilang kapitbahay, kapag nagkaroon ng alitan sa pamilya Xiao, ito rin ang kanyang sariling kamalasan, kaya ayaw niyang may lumipat dito. Hindi ito iniisip ng pamilya Xiao. Kung tutuusin, ang mga villa ay maaaring kumita ng pera. Kung payag ba ang mga tao na mabuhay o hindi, wala silang pakialam. Pagkarating sa villa area, hinarang ng security guard si Aaron at Mo Yang sa pintuan. Gusto kong makita si Xiao Fu. Pakisabi sa kanya na bumalik kaagad, sabi ni Mo Yang sa security guard. Parang tulala ang tingin ng security guard kay Mo Yang. Ito ay Tungyang County. Ito ang teritoryo ng pamilya Xiao. Ang taong ito ay nangangahas na hayaang bumalik si Xiao Fu. Anong hindi tanga? Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Huwag kang pumunta dito para mamatay. Sabi ng security guard kay Mo Yang. Lumapit si Mo Yang at sinabing may malungkot na ekspresyon, maliit na kapatid, ayaw kitang awayin. Kung ayaw mong makasakit ng tao, mangyaring ipaalam sa pamilya ni Xiao. Si Mo Yang ay nasa Jiangho ng napakaraming taon, ngunit mayroon pa rin siyang aura, at kapag puno siya ng galit, maaari pa rin niyang bigyan ang mga tao ng tiyak na pagpigil. Security in the face of Mo Yang's eyes, a little fear, faltering said, I advise you don't make trouble here, Xiao family is not easy to cause. Ang hirap magkagulo, gusto kong subukan. How about giving you a chance? Otherwise, I'll give you a chance to go to the hospital. You can choose for yourself. Tapos na sabihin, hinawakan ni Mo Yang ang kwelyo ng security guard, bagamat wala siyang lakas na buhatin ang security guard gamit ang isang kamay, ngunit hinayaan pa rin ang security guard na hindi makagalaw. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Sabi nung guard. Nang pakawalan ni Mo Yang ang gwardya, bumalik ang gwardya sa pavilion at ipinaalam sa kanyang pinuno ang walkie-talkie. Maya-maya, isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit sa pinto na nanginginig ang buong taba. Anong klaseng tao na walang mata ang nang ahas na manggulo dito at gustong mamatay? Dumating ang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagmumura. Nang makita niya si Mo Yang na may kasamang anak, ang kanyang mapanghamak na ekspresyon ay may matinding disgust pa rin. Isa kang asong walang mata. Alam mo ba kung saan to? Itinuro ng matabang medyo may edad na ang ilong ni Mo Yang at pinagalitan. Iniunat ni Mo Yang ang kanyang kamay, binali ang mga daliri ng mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, sino sa tingin mo ang isang aso? Napayuko ang mataba at nasa katanghaliang gulang sa sakit at sa paghihirap, dapat mong bitawan ako. Maniwala ka man o hindi, hahayaan kitang mamatay dito.
Hindi talaga maliit ang tono, bantay ka lang ng pamilya Xiao, sobrang baliw. Dahil doon, biglang pinilit ni Moyang ang kanyang sarili na baliin ang daliri ng mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napasigaw sa sakit ang mataba na nasa katanghaliang gulang. Hindi niya inaasahan na si Moyang ay maglalakas loob na magbuhat ng ganoong kalupit na kamay sa kanya, at nasa pintuan pa rin siya ng vilya ni Xiao. Ikaw, kamatayan ang hinahanap mo. Ayaw mong umalis dito ng buhay ngayon. Natapos ang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang at inilabas ang telepono. Hindi siya pinigilan ni Moyang. Total, ginawa niya iyon para maakit ang pamilya Xiao, hintayin mo ako at manggulo sa bahay ni Xiao. Gusto kong malaman mo kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan. Nagpatuloy ang mataba na nasa katanghaliang gulang, ang daming basura. Pwede bang tumawag ka agad si Moyang na naiinip na sabi. Ang mga matatabang nasa katanghaliang gulang ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba kapag narinig nila ang pangungusap na ito. Nagtataka sila kung sino ang lalaking ito. Napakatapang niyang gumawa ng gulo sa bahay ni Xiao, at hindi siya natatakot sa kamatayan, o talagang kaya niyang hindi pansinin ang pamilya ni Xiao. Sino ang mas makapangyarihan kaysa ang pamilyang Xiao? Boss, may mga taong nanggugulo, at gusto nilang hanapin ang pamilya Xiao. Pagkatapos tumawag, sinabi ng mataba na nasa katanghaliang gulang. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang dulo ng telepono. Nagsimulang lumabas ang mataba na nasa katanghaliang gulang na bibig, paumanhin, sayang ako sa mga salita. Hindi nagtagal, pagkababa ng telepono, naging malungkot ang ekspresyon ng mataba na nasa katanghaliang gulang at sinabing, Teka, malapit na ang amo ko, at pagdating niya, darating ang iyong kamatayan. Naglakas loob ba siyang pumatay sa malawak na lugar, liwanag ng araw? Curious na tanong ni Moyang, haha. Nakangiting sabi ng mga taong nasa katanghaliang gulang na matataba, tanga ka, pumatay ka at pumatay ng aso, para sa pamilya Xiao, ano ang pagkakaiba, ngunit ito ang iyong sariling kamatayan, hindi nakakagulat, iba. Malinaw na tumango si Moyang, at pagkatapos ay tumingin kay Aaron. Kung mag-isa lang siya, mag-aalala siya sa kasong ito. Kung tutuusin, hindi pa niya turn to run wild sa pamilya Xiao. Ngunit sa Aaron sa Moyang, makatitiyak ka. Sa isang Panginoong tulad niya, sino ang makakasakit sa kanila? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!